Alright mga kapatid, may bago tayong bibigyan ng reaction video. Kung naaalala ninyo, diba nitong nakaraan, nagkaroon ng 12-day war ang Iran at Israel. At matapos ang 12-day war na yon ay nagkaroon sila ng ceasefire. Nakita natin mga kapatid kung paano hinagupit ng Israel ang Iran sa pamamagitan ng kanilang mga airstrike gamit yung kanilang mga fighter jets. Hindi makabawi doon ng Iran dahil ngayong mga fighter jets nila, mga napaglumaan na ng panahon, 40 years old na, 4 na dekada. At nabili pa nila yon dati sa Amerika nung tropa pa sila. So lugi mga kapatid ang Iran, ang meron lang sila isang damakmak na missile na nasasalag naman ng Israel. Pero wala sila yung mga fighter jets. At hindi rin sila makabili dahil nga meron silang sanction sa Amerika mga tol. Ngayon, dahil nga ceasefire mga tol, tigil putukan, may pagkakataon silang magpalakas. At ayon dito sa balita na panonoorin natin ngayon mga kapatid mula rito sa Times of India, Iran to hammer Israel with Chinese J-10C. Bibili sila mga tol ng mga fighter jets mula sa China. Vigorous Dragon alarms Netanyahu's army. No? Minartilyo mga kapatid ang Israel nitong Chinese J-10C. So magiging China-made yung kanilang mga fighter jet. Nasubukan na ng Pakistan yan mga tol. No? Eto sabi rito sa report mga tol. Iran is pivoting toward China to modernize its aging air force after a failed Russian fighter jet deal. So hindi sila nakakuha sa Russia ng mga fighter jet. Sa China sila makakakuha ngayon. Following a devastating conflict with Israel, Iran is accelerating talks to acquire 36 Chengdu J-10C jets. This shift highlights China's rising influence in the Middle East arms market and exposes Iran's vulnerabilities in air defense and logistics. Through the J-10C offers advanced technology and affordability, Iran faces significant challenges integrating the jets due to infrastructure, training, and dependency on Chinese systems. Regional rivals like Israel and Gulf states may escalate military acquisitions in response mga kapatid. Alamin na lamang natin tong report na to mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. No, sa tingin nyo ba kapag nagkaroon na ng fighter jet etong Iran, makakasabay na sila sa Air Force ng Israel? Alamin natin yan mga tol. China readies ultimate shock for Israel. China magbebenta ng mga fighter jets sa Iran. China to arm Iran with J-10C fighter jets? May question mark Mega air power boost for Iran on the cards. Kasi nga talagang wala silang dito, wala silang laban pagdating sa Air Force. Puro sila missile, no? Yun ang pinarami nila. Iran is in talks with China to buy J-10C fighter jets after a failed Russian deal. Hindi sila pinagbigyan ni Putin. The move follows a costly conflict that exposed Iran's air defense weakness. Kasi yung mga fighter jets nila puro mga nakaparada na nga lang, pinasabog pa ng Israel no? Iran turned to Beijing after Moscow redirected Su-35's promise to Iran. The Khorassan newspaper reported the shift as a strategic military pivot. Iran's aging fleet struggled to respond during a 12-day war in June. Diba? Nahirapan talaga sila doon. Ang tanging ginawa lang nilang panlaban sa Israel doon is yung sandamakmak. Nasa 560 na mga ballistic missile ang kanilang pinakawalan na ang sabi nga doon sa report, bahala na si Batman kung saan tatama. Wala silang strategic precise target. Yung katulad ng ginagawa ng Israel, di ba?
Ang unang-unang ginawa ng Israel, yung gamit yung mga Mossad, pinasabog nila yung air defense system ng Iran. Mga missile launcher na yun na pwedeng mag-intercept sana sa mga eroplano ng Israel. Pagkatapos sumugod yung mga fighter jets ng Israel at yun nga yung nagpabagsak doon sa kanilang mga nuclear facilities at ikinasawi yon ng mga scientists at mga top officials dito sa Iran. Ang naging ganti doon mga tol ng Iran is yung nagpakawala sila ng missile. Alam mo yun, yung pinag-aralan ka ng kalaban mo, inalam kung saan yung mga target nila at nagawa nila ng mahusay yung kanilang mga target. Pero sila, since nga puro ballistic missile at hindi naman guided missile yung pinakawalan ng Iran mga tol, bahala na si Batman kung saan tatama. Basta nagpakawala sila ng sandamukal. 50 ang nakalusot pero most of them mga kapatid ay na-intercept nitong napakasikat na Iron Dome ng Israel. So pagdating sa Air Force talaga, tulad ng mga jet fighter, doon kulang na kulang ang Iran. At hindi nga sila makabili o hindi sila makagawa nun since meron silang matitinding sanctions mula sa US. Hindi rin natuloy yung jet fighter deal nila sa Russia. So eto ngayon si Xi Jinping. Kikita ng malaki. Kikita ng malaki mga kapatid. Israeli jets targeted Iranian nuclear sites with precision and speed, di ba? Precision and speed. The Iranian Air Force relies on American-made jets from before the 1979 revolution. O, kita mo kung gaano nakatanda niyan. No? Siguro napakabagal na niyan. Kasi hindi na rin nila na-maintain yan dahil nga hindi sila makakakuha ng mga piyesa niyan eh. Dahil nga may sanctions sila eh. Most of these aircraft face severe maintenance and parts shortage due to sanctions. O, di ba? Kaya hindi nila nagamit. China's J-10C offers modern capabilities and a cost-effective package for Iran. Pre, saya-saya ng China. Kita sila. The jet features an AESA radar and PL-15 missiles with extended range. Yung PL-15 yan yung ginamit ng Pakistan sa India mga tol. No? Its design allows for high maneuverability in both air and ground missions. The J-10C can support the suppression of enemy air defenses, SEAD. In addition, it can also carry out destruction of enemy air defenses. Meaning destruction of enemy air defenses o dead mission. Sabagay, di naman natin maikakahila mga tol. Iba na rin yung teknolohiya ng ng China mga tol. Teknolohiya, yun nga lang. Since etong mga fighter jet nga to ng China is hindi naman talaga as in nagagamit pa sa mga aktual na labanan. Lalo na to mga modern na to. So, yung sa Pakistan, yan na nagamit na sa aktual. At saka kung sakasakali man ng Iran magkakaroon na, ayan, magagamit na naman sa aktual. So dito ngayon masusubukan yung mga piloto ng Iran kung gaano sila kauhusay. Kasi nga may kasabihan, wala sa pana yan, nasa Indian yan. Kahit gaano pa kaganda yung pana mo, kung bopuls ka naman pumana, hindi ka pa rin mananalo ng panaan. So eto, kahit gaano ka-advance yung kanilang mga fighter jets, pero kung yung mga sundalo nila ang alam lang is magpalipad ng mga ballistic missile at matatalo sila sa dogfight, kung tawagin dito sa mga pagpapalipad at mas malulupit yung mga piloto ng Israel mga tol, wala, masasayang lang lahat to. Kasi sa piloto pa rin talaga nababase yan mga tol, hindi sa mga fighter jets. Sana bumili na rin sila ng mga piloto nila. Pakistan recently used the J-10C fighter aircraft during military clash with India. Yun nga di ba? Nasubukan na rito sa Pakistan. Pero hindi sila tumalab, hindi sila umubra dito sa India. Iran plans to buy 36 jets instead of its original goal of acquiring 150. Wala, laki na ng gastos nila di ba? Tapos back to zero pa ulit sila sa nuclear site nila. Kaya imbis na 150, 36 lang muna. Para at least 36 pilot lang din yung kailangan nilang sanayin.
The shift reflects both budget limitations and China's export restraints. O, isa pa yun. Iran may now fund the purchase using new oil revenue after sanctions eased. Pwede yun, o kaya ipambabayad nila sa China, langis, no? However, integrating Chinese jets into Iran's forces will be logistically complex. Iran lacks experience with Chinese systems and needs new infrastructure. Kasi after 40 years, mga tol, na wala silang fighter jet na matino, syempre, wala rin silang malulupit na na mga piloto. At saka syempre dahil nga Chinese made to, 'di ba? Iba yung teknolohiya niyan kaysa doon sa matagal na nilang gamit na American plane. Ito iba yung sa China, iba ang niyan. So isa yan nga, lacks of experience, 'di ba? With Chinese systems, iba yung system nun. At saka need nila ng mga bagong mga bagong hangar, yung mga paradahan ng mga fighter jet na to. Dapat hindi exposed sa radar ng Israel kasi pasasabugin lang ulit ng Israel yung mga yan. China often restricts access to software in its military exports. This could limit Iran's ability to modify or maintain the jet independently. Lupit din ng China no? Nililimit lang nila nire-restrict nila yung access to software in its military exports. Yung mga binebenta nilang mga military assets, mga tol, nire-restrict nila sa access yung mga nakabili. So wala kayong access sa software niyan. Paano yung mga nakabili, di ba? Kung gusto nilang i-modify o i-maintain independently, wala. Kailangan din nilang kumontak ng Chinese expert para yun ang magme-maintain ng nila. Double business para sa China. Sa amin mo binili yan, hindi ka pwedeng mag-modify o mag-maintain yan. Kami lang din ang magme-maintain yan, no? Parang ganun, mga tol. Halimbawa sa mga Chinese car, diba? Pag binili mo Chinese car, hindi mo yan pwedeng dalhin kung saan saang mga mga talyer. Unlike, diba, pag bumili ka ng Toyota, Honda, kahit saang talyer o kahit kaninong mekaniko, marunong umayos nun eh. Pero pag binili mo, halimbawa Geely, pa ba yung mga BYD, mga sasakyang China, doon mo lang din dadalhin yun sa pinagbilhan mo. Minsan inaabot pa ng 6 months. May may nabalita nga ang tagal-tagal na nung sasakyan niya. Ayun pala, nandoon na sa rooftop, hindi na inaayos, nabubulok na doon. The J-10C offers advantages over the Su-35 in cost and operational flexibility. Oo nga, advance nga, sabihin natin advance nga yung jet. Tanong, advance ba yung pilot? Hindi naman lilipad mag-isa yung jet eh. Kailangan pa rin ng piloto niyan eh. However, it can't match Su-35's power or full modernization needs of Iran Air Force. Oh. Hindi nila kayang tapatan yung Su-35S ng Israel. Regional power like Israel may respond by increasing their own air power. Oh. Israel's American-supplied F-35s and F-15s already dominate regional skies and east. Diba? Bukod sa Israel, mga tol, meron pa silang tropa na mga eksperto din sa pagpapalipad. Tapos meron pang B-12, meron pang B-2 bomber. Diba? Tapos bibili ng Iran 36. May hirapan din talaga sila maipagsabayan dyan. Tapos ulitin ko ulit, yung mga pilot nila, kailangan talaga na matinding training yan. Saudi Arabia and the UAE could seek new Western aircraft to maintain superiority. Oh. Western sila kukuha, ayaw nila na China. Alright mga kapatid, yan. Bilang mga Pilipino, masasabi nyo dyan? Though wala tayong kinalaman dyan, malayo tayo sa kaguluhan na yan mga kapatid. Pero bilang mga manonood lang o bilang mga tao sa mundong ito na nakasubaybay sa mga nangyayari sa Middle East, sa gitnang silangan,
Ano ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba kapag naka-acquire ng mga fighter jet ang Iran mula sa China is kaya na nilang tapatan mga tol yung lakas o puwersa ng Air Force ng Israel? No, comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.